Guys, magandang araw. May re-repair tayo ngayon ng isang Eureka washing machine. Ayan, 7.8. So, ayan ang model niya. So, ang sabi ng may-ari dito, gumagana naman daw, kaya lang pagka unang salang malakas, tapos pagka nagpapangalawang salang na siya o pag nagtatagal na, humihina na ikot. Pagka ganyan ang problema ng washing, ang kadalasan na nagkikisira niyan o nagiging problema, yung gear case niya nagkakaroon ng tagas, tapos nababasa yung belt, kaya humihina ang ikot. Sa una kasi yan, pagka unang salang pa lang, wala pa siyang tagas o mahina pa ang tagas niya sa ilalim. Kapag ka nagtatagal yan, lumalakas yung tulo, pumapatak doon sa may belt niya o nawiwisik sa may pump belt, kaya humihina ang ikot. So ayan guys, papalitan natin siya ng gear case. So ayan guys, nakalag na natin siya at ito yung sinasabi ko sa inyo na may tagas. So palatandaan na meron talaga siyang tagas, kay kalawang na tong tornilyo. Tapos dito sa may ilalim, meron na rin siyang kalakalawang. Tapos ito pa yung isa na palatandaan na nagkakatagas siya dahil nawiwisikan to ng tubig. Tapos yung motor niya may kalakalawang na din. So ibig sabihin may tagas nga yan pag ganyan. So ayan guys, babaklasin lang natin ito, tong pulya, at palitan natin tong pinaka gear case niya. So meron tayo pamalit dyan na ito. So ayan guys, natanggal na natin siya. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pagtanggal ng gear case kasi tornilyo lang naman yan na 4 dito nakakabit. So ayun sa may mga butas niya. Pag natanggal kasi tornilyo niyan, sisikwatin mo lang sa gilid ng bagya, matatanggal na yan. So bago mo pala siya tanggalin, tatanggalin muna yung sa ibabaw niya, yung pinaka pulsator, para maalis mo siya. So ayan guys, tanggal na natin. Tatanggalin lang natin tong tornilyo rito para maalis yung pulya. So, pwede tayong gumamit dito ng vice grip o kaya llave na sukat dito. Di ko lang alam size nito, pero gamit ko kasing pantanggal vice grip. So, yan. Ito rin ang gagamitin natin na tornilyo itong tinanggal natin. So, ito hindi na ito kailangan, sira na to. Itong pulya, siya pa rin ang kakabit natin. Yung pa rin dating pulya niya. So ganyan lang. Nakabit na natin yung pulley para mamayang nakatornilyo, tornilyo na lang natin mamaya. So ayun, ganun lang, sasalpak lang, tapos balik ulit yung tornilyo. Ganun lang siya kadaling palitan. So sa mga gustong sumubok dyan, kahit hindi ka technician o gumagawa, pwede, madali lang, kayang-kaya lang. Basta't yung papalit mong pyesa, kamukha din niya, walang magiging problema. Ganyan lang siya. Tapos pakakahigpit nyo. Ayan. So okay na yung higpit na yun. Ngayon pwede na natin siyang i-kabit o ibalik sa dati yung pinagtanggalan dito. Yung nga palang nito, goma sa ibabaw. Ako kasi itong pinakagoma niya na ito. Yung kung ano yung dating nakakabit, yun din ang kinakabit ko. Kasi pagka papalitan mo siya, yung bagong goma na yung ikakabit, minsan kasi nagkakaroon ng tagas o kaya maliliit yung goma. So tatanggalin muna natin itong goma niya, ililipat natin doon sa kabila. Guys, natanggal na natin ito yung luma, yung dating nakakabit. Tapos ito yung bago. So ang diferensya niya malaki din, ayun. Kung pagtatapatin kasi natin, mas makapal yung original dito yung dati dito sa bago. At sa bilog halos magkasilaki lang, sa kapal lang talaga nagkatalo.
So, minsan kasi meron yung sumasablay. Kaya ang ginagawa ko, ito ng luma yung kinakabit ko, yung dati. Para sigurado, walang tagas. Yan. Yun. So, ngayon, kabit na natin. Tapos yung dito niya, sa butas, yan. Dapat to lilinisin pa ikot yung gilid kasi minsan nagkakaroon ng dumi pag kinabit mo aalsa. O yan, babalik lang natin tong tornilyo. Ayan. Ayusin lang natin yung camera. Wala nga. Pali ako sa mga. Pag ikinabit natin to at tinornilyo natin, dapat hindi natin ihigpitan mabuti kagad. Kakabit muna natin lahat ng tornilyo, yung 4. Tapos saka natin ihigpitan ng yan, ganyan. Kasi pag diniretso mo siyang hinigpitan, minsan hindi parehas, di pantay ang lapat. Yan. Kailangan parehas ang higpit. Yan. Hanggang sa kumagat siya ng gusto, pagka sagad na, saka lang ihigpitan ng gusto. Ayan, ganyan. Para parehas ang lapat. Ayan. So ayan guys, sana ikabit na natin yung mismong pulley at saka yung granay, pinaka gear case. So pwede na natin ikabit yung taklob niya, ibalik sa dati. So ilalapat lang muna natin, tatayo natin para madali pagkakalapat. So ayan guys, sana ikabit na natin at pati yung sa tornilyo, sa mga sidings niya, kinabit ko na. Madali lang naman pag tornilyo nito, tornilyo lang naman. Kaya hindi ko na siya pinakita, no? Madali lang naman tong ikabit. So paglalapat nga pala nito, itatayo siya para lalapat siya kaagad. Kasi pagka nakahiga, hindi mo agad may lalapat siya. So ayan guys, sana ikabit na natin pati yung pump belt. So ngayon testingin na lang natin siya. O siguro pa-testing ko na lang sa may-ari. Pero mas maganda siguro testingin natin na lagyan ng tubig para malaman natin kung baka kasi magkaroon siya ng tagas dito sa ilalim. So testingin natin. Kakabit lang natin yung pulsator. Di pa nakakabit. So yun, tornilyo lang natin. So yun guys, nagkabit na tayo ng tubig. Yan, nagkakarga na siya ng tubig. O tignan natin dito sa ilalim kung meron bang papatak. So okay naman, mukhang wala naman tumatagas. Ngayon testingin natin siya ng papaganahin. So yun guys, gumagana na, sinaksak ko na. Yun, okay naman, malakas na. Bumalik yung dati niyang lakas. So ito, kung wala itong tagas, pag dire-diretso ang lakas ito, tumatagas lang, kaya humihina siya pagka nagtatagal. So tignan natin dito sa ilalim. Ayan. Ganyan lang ang ikot niyan, mabagal lang ang ikot. Kasi low speed siya. Ayan o. Diba? Diba? Wala naman tagas, so good na to.
Kasi pagka may tagas yan, una pa lang tutulo na yun, o papatak-patak na yan. Babasa na sa loob, so sa ilalim. So wala naman, so ibig sabihin okay siya. So ayun guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to, at maraming salamat sa panonood.